Pang-araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Nobyembre 22. Lukas, Kabanata 11, versikulo 45 hanggang 48. Si Jesus ay pumasok sa templo. Inumpasahan niyang palayasin ang mga nagtitinda sa loob ng templo. Sinabi niya sa kanila na ang bahay ng Diyos ay dapat maging bahay dalanginan, ngunit ginawa nila itong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw ay nagtuturo si Jesus sa templo. Ang mga punong saserdote, mga eskriba, at mga pinuno ng bayan ay naghahanap ng paraan upang patayin si Jesus. Ngunit hindi nila magawa ito dahil ang lahat ng tao ay nakikinig kay Jesus at nagtataka sa kanyang mga turo. Paano natin mayangkop ang ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Paggalang sa banal na lugar. Ang templo noon ay katumbas ng ating mga simbahan ngayon. Dapat natin igalang at panatiling banal ang ating mga lugar ng pagsamba. Iwasan ang paggamit ng sagradong lugar para sa mga layuning pansarili o pangkomersyal. Pag-uunawa sa espiritual na bagay, tulad ng pagpapaalis ni Jesus sa mga nagtitinda, dapat nating alisan ang mga bagay na humahadlang sa ating relasyon sa Diyos. Bigyan ng prioridad ang ating espiritual na buhay sa gitna ng mga material na bagay. Pagiging bahay dalanginan. Gawin natin lugar ng panalangin at pagmumuni-muni ang ating mga tahanan at personal na espasyo. Magkaroon ng regular na oras na panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pagtuturo at pagbabahagi ng pananampalataya. Tulad ng pagtuturo ni Jesus sa templo, maaari tayo magbahagi ng ating pananampalataya sa iba. Maging handa sa pagtuturo at paglilinaw ng ating pananampalataya sa mga nagtatanong. Pagiging matapang sa harap ng oposisyon. Si Jesus ay hindi natakot sa mga namumuno. Maaari tayong maging matapang sa pagtatanggol ng ating mga paniniwala at prinsipyo. Pakikinig at pagtanggap sa turo ng Diyos. Tulad ng mga taong nakikinig kay Jesus, maging bukas tayo sa pakikinig at pag-unawa sa salita ng Diyos. Pagsuri sa ating mga motibo. Suriin natin ang ating mga aksyon at intensyon, lalo sa mga bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya. Pagpapahalaga sa integridad. Iwasan ang pagkukunwari at pagiging mapagsamantala sa ngalan ng relihiyon. Paggawa ng tama aksyon kahit na hindi popular. Si Jesus ay gumawa ng kontrobersyal na aksyon para sa ikabubuti ng templo. Maaari tayong gumawa ng tamang bagay kahit na ito ay hindi popular o madali. Pagbabago ng sarili at lipunan. Tulad ng pagbabago ni Jesus sa templo, maaari tayong maging instrumento ng positibong pagbabago sa ating komunidad at lipunan.